Kasama na natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Last day ngayon ng registration para sa mga gustong lumahok sa barangay at SK elections. Chairman, hanggang anong oras ho magsasara ang mga registration center? Hanggang alas 5 lamang po ito, Sir Angel. Wala po tayong extension sapagkat again, inuulit ko, no October 20 pa po tayo nagsimula ng pagpaparehistro. In fact, kahit po bago mag-October 20, August 1 to 9, nagparehistro na rin po tayo ng mga kababayan natin. So, ang number na hinahabol ho ba ninyo, Chairman, naabot na? Ay, opo, sobra-sobra na po sapagkat nung una po tayo nagparehistro, nung August 1 to 9, for the first time sa kasaysayan natin, 8 araw lamang o 9 na araw lamang yung registration, inabot po tayo ng 4 na milyon na pumunta sa ating mga registration site. 2 milyon po doon ay mga bagong botante. At ito po ngayon sa Sangguniang Kabataan ay umaabot po sila ng 1.3 million. Ito naman pong ating mga regular na botante ay may dagdag na 1.350,000 milyon. So ibig sabihin, sobra-sobra na po yan. Meron po tayong 25 million na kabataan at more or less 70 million na mga regular botante. Kaya 95 million po ang botante natin na boboto sa darating na BSKE. Ganun karami ng botante natin, Chairman? 70? Yes po, kaya po yun ang sinasabi natin, Sir Angel, na sa bawat pagpapaliban ng ating halalan, magpaparehistro muli kami ng ating mga botante at siguradong pag yan ay dumami, dadami ang bilang ng presinto, dadami ang bilang ng mga kagamitan, dadami ang bilang ng mga electoral board members, dagdag na gastos pagka po may postponement ng eleksyon. Naku, Kasi hindi. syempre umiidad partner yung mga kabataan, nagiging magbabago. eligible na sila for Oo. voting eh. Pero Chairman, kung 90 million na ang botante total, mali na yung figure na ginagamit natin per voter na gastos ng botante. Pagka po talagang barangay and SK elections, yan, mas mataas dahil may Sangguniang Kabataan. Remember po, yung 15 to 17 years old, 2 balota ang kanilang tatanggapin. At dahil nga po sa sila iboboto rin sa Sangguniang Kabataan. Kaya nga, di mali na yung election spending natin. Yung cap, Kailangan na i-adjust, no? mukhang wala na magkano ba ngayon per botante ang dapat na gastos sa Chairman? More or less po, kakailanganin natin ng mga 220 to 230 pesos ang isang botante. Although yan po na-anticipate natin yung pagtaas na yan, kaya lang hindi namin na-anticipate yung pagkakaroon po natin ng energy crisis. Yun lang. Oo. Oo, siyempre. At saka yung pagtaas ng ng pagbaba ng devalue ng piso against the dollar. Yes po. At alam niyo po, ang kalimitang nasa sagasaan sa ganito ay yung ating deployment dahil po medyo mahal kasi kinakailangan i-deploy natin ang lahat ng kagamitan natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hindi po yan binabarko, hindi po yan ni-aeroplano, binabarko yan kalimitan. Wow. Kakayanin pa ng budget ho ninyo o humingi na kayo ng supplemental? Hindi po, so far kaya naman po at yun nga po yung ating sinasabi. Yung kung ang kadahilanan ng pagpupuspon ng barangay and SK elections ay upang gamitin ang pondo para sa barangay and SK elections, una hindi ito pwedeng gamitin sapagkat ito po yung pinagbabawal ng ating saligang batas. Kapag ka nailaan na, lalo na sa isang constitutional body katulad ng COMELEC, yan po ay bawal ilipat sa ibang ahensya ng pamahalaan o ibang item na pagkakagastusan. At siyempre, ngayon po pinag-aaralan namin kung ano pa yung implikasyon ng pagtataas ng mga presyo ng krudo o kahit po yung pagpapalit ng peso to dollar dahil may effect po yan sa mga ibang kagamitan na ginagamit po natin. Hindi lang yun. At saka Chairman, yung mga incoming elections, mababago mababago na rin siguro yung gastusin ng mga kandidato. Yes po, at sana nga po sa susunod din na round ng ating pagdidefend ng budget, sana mapayagan na mas mapadagdagan pa natin yung pong binibigay nating honoraria sa ating mga guro. Although ngayon po may dagdag pa rin tayo kung ano yung dinagdag natin na binibigay ng sa mga guro nung nakarang eleksyon ng 2025 kahit automated yun, ngayon manual. Sana po kapag ka nag-automated muli tayo sa 2028 ay mas madagdagan pa. Kaya siyempre kawa-awa naman po yung mga guro natin, lalo pat medyo nagmamahal na nga ang presyo ng bilihin. Ayun. So ilan pa ho ang ating ini-expect today na madadagdag? Kahit po mga 250 to 300,000 sa buong Pilipinas ngayong araw na ito, madami na po yan. Gusto ko lang po ipaalala, yung pong mga nagpaparehistro, hindi pa po kayo automatically registered. Kayo po ay kinukonsider pa lamang na applicants for registration sapagkat syempre sa kasalukuyan, hindi pa naman automatically approve ang kanilang registration. Mga June, second week, malalaman kung sila ay
formally nang na-approve bilang isang registered voter. Kasi nga may exclusion pa, no ha? Oo. Oo. So, hanggang alas Iba-validate 5. pa pala yan, partner. No? Hanggang alas 5 today ang pero alam niyo naman yung mga marami sa ating Siyempre. kababayan, last day. Sa Taguig, ngayon po, pagka po na-monitor nyo, alas 6 pa lang ng umaga, napakahaba po ng pila. Sus me! Okay. Sobra po talagang, kaya nagpa-deploy kami ng na puwersa o tauhan mula po sa main office upang matulungan naman yung mga tao namin dyan po sa area ng Taguig. Alam naman nila nagpapatuloy ito, but deadline na kung kailan magpapile. Busy ang mga persons Sus daw, ko, partner. naman, oo. Anyway, Last year pa po, ma'am. October, di ba? October 20, kaya talagang, well, although anticipated natin yan, the usual, alam nyo naman, last minute tayo. Correct. Kaya alam na po namin, ine-expect na po namin yung haba na yan ang pila. oo. Chairman, pahabo lang. Kanina kasing umaga, may report yung aming reporter sa BARM. Napakagandang development, baka hindi lang ho nakarating sa inyo. Merong isang kandidato for Member of Parliament na nag-withdraw ng kanyang kandidatura dahil ang makakalaban niya ay incumbent member din ng Partido Parliament. nila. Hindi, ng Okay. Parliament. Na naging kasama niya sa pagsusulong ng kapayapaan o ng pakikipag-usap pangkapayapaan doon sa lugar. Okay. Ang kagandahan doon, Chairman, sabi niya, wini-withdraw niya lang dahil ayaw niyang ipakita sa mga mamamayan ng BARM na sila mismong namumuno para sa pagsusulong ng kapayapaan. Naglalaban-laban. Naglalaban-laban. Yan sabi niya. Napakaganda po yung development Oo. na yan. Ngayon ko lang po nalaman yung pangyayari na yan. Pero alam po, tama po yun eh. Yan nga po yung pinaglalaban nila, magkaroon ng halalan, magkaroon ng pangkapayapaan na talaga galan dyan sa Bangsamoro. Ito naman po talaga ang purpose ng ating halalan. Hindi yung magkaaway-away o tayo ay ma-divide, kung hindi dapat ma-unite pa nga tayo dahil sa halalan. Hindi, tsaka yun patunay na hindi siya kapitoko sa pwesto. Di ba? Tama po yan. Sabi niya, At, iilang tao po mga ganyan. Iilan po yung mga ganyan na talagang willing silang magsakripisyo alang-alang sa pagkakaisa. yun nga eh. Kaya sabi ko, sana tularan ito ng mga national candidates natin. Ma-announce po natin yan. Ako sa lagyan niyo pa ulit-ulit na mga balita. Oo. Sapagkat napakagandang development po yan dyan sa Bangsamoro. Oo, baka ano din, ma-check nyo rin ho at ma-validate na. Pero kanina, nag-ano na yun yung... Yun yung kwento, partner. Hindi, tsaka na-interview din ni June, di Makutak. At na pinapaliwanag niya nga, nasabi niya, tayo yung nagsusulong ng kaayusan, ng kapayapaan. Correct. Pagkatapos, pagdating eleksyon, tayo maglalaban-laban, magsisiraan. Oo. Di ba? Sabi niya. Mukhang magandang Ang example ganda. talaga ito sa Oo. BARM elections, partner. Oo. Sana pang national din. Alam niyo Yan. po, Sana sa buong mga bansa, ganyan. di ba, Chairman? Oo. Maraming pwedeng gayahing example dyan sa farm election. Ayan, ha? Anyway, Chairman, Napakadami po. Chairman, maraming salamat. Tawag ko kami ulit for updates. Ha? Maraming salamat po. Ingat. Maraming salamat, Sir Angel.